Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito pag-usapan po natin itong mga banat ni Banat Bay dito kay Mike Abe. So dito may mga paratang or mga narinig si Banat Bay na kung sino ba talaga itong si Mike Abe nung panahon na siya ay nasa SMNI pa. Sino ba tong si Mike Abe? Ano ba yung diskarte yan nito nung siya ay nandun pa sa poder ni Pastor Kibuloy? So may mga revelation dito si Banat Bay na patungkol dito kay Mike Abe. So panoorin po natin ito. Pero baka pwede makalambing ng konti. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga banat ni Banat Bay dito kay Mike Abe. So panoorin, ito na po. Ayan na. Ayan na, video. Ayan po. Pinakikita ko sa inyo yung panibagong harassment na pambubumba ng tubig, water cannon ng barko ng China sa resupply na barko ng Pilipinas. Ayan o. Ang lakas ng impact. Ang liit ng bangka natin, no? Ayan, grabe, po yung mga salamin. May damos, lakas po niyan. Grabe, wasak, Water cannon galing sa Coast Guard ng China. Nahati yung Pinaharas yung mag-supply ng pagkain, medicine, at tubig sa ating mga mangingisda at saka dyan sa PRP, Sierra Madre. Grabe. Wasak na wasak. Si Mastibak. Yung gagaling ang tubig. Warak. Binubumba yung ating barko. Delikado po yan. Delikado talaga yan. Pag napuno ng tubig yung barko grabe natin, yan, pwedeng lumubog. pag lumubog yan, pag napuno yan. Yung katindi, kawalan, ay, grabe. Sabog talaga. Grabe, mga demonyo to mga to. Ayan. Kaya ko po pinakikita ito. Bakit? Bakit pinakikita mo? Ito po yung pagpapatunay na sobra-sobra ang lakas ng loob ng China. Bakit kaya? Na tayo ay iharas dyan sa lugar na yan. Tapos? Kasi ang kailang pinanghahawakan ngayon ay yung secret deal Nino? sa pagitan ng dating Pangulong Duterte at ng China. At ang kasunduan pa lang yan ay para... Dinaig mo pa si Marlica, ha? May alam ka din na hindi namin alam, ha? Ang lupit mo, ha? Iba ka, ha? Kanya-kanya na lang ngayon, ha? Kanya-kanyang propaganda na lang ba ngayon? Yan ang balabanan ngayon? Kanya-kanyang propaganda? Wala na tayo sa katotohanan? Ayun, dinaig mo pa si Marlica, ha? May secret deal. Wala nga di umano, eh. May secret deal si Duterte and China. Tangin ng lupit. Secret deal pero alam niya. Bakit ba? Meron siyang powers. Ika nga na nababasa niya ang pag-iisip ng tao. Alam nyo, gaya nga sinabi ni Bantay, secret deal nga. So, paano nalaman yan? So, eto lang naman yan eh. Parang lumalabas, etong si Mike Abe, parehas na rin ang script nila Trillanes. Diba, sinasabi nga ni Trillanes na etong si Pangulong Duterte meron daw backdoor parang merong backdoor negotiation na nangyari na may backdoor deal. Pero hanggang alam niyo yung puro akusasyon lang ang ginagawa. Pero balikan po ninyo yung nangyari nung time ni Pangulong Duterte. Kailan ba may nangyari bang meron bang insidenteng nangyaring hinaras ang ating mga mangingisda, ang ating Coast Guard, ang ating BIPAR kapag bumibiyahe sila papunta sa BRP Sierra Madre? Yun lang ang tanong kagad dun eh, di ba? Yung kagad yung isipin nyo, nung panahon ba ni Pangulong Duterte may nangyaring ganyang insidente? Ang huling nangyaring ganyan nung stand-off nung panahon ni Pinoy kung saan nga na, di ba, nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap yung panahon ni Pinoy at ng China. So, gumanda yung relasyon ng China at ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. Pansinin niyo nakapangisda na yung mga mangingisda natin doon. Nakakabiyahe yung resupply mission natin ng walang aberya. Pero pinalalabas nila sa mga mainstream media na hinaharas pa rin daw ng China. Pero pag in-interview mo naman yung mga mangingisda natin doon, may mga gumawa niyan, 'di ba, in-interview na hindi naman daw totoong hinaharas. So nagkakaroon ng magandang ugnayan. Nagkakapalitan pa nga daw ng mga produkto doon sa dagat. So magbibigay din yung China. So may mga ganong naibalita.
Pero dito, sinasabi rito ni Mike Abe na yun nga, dahil sa nangyayaring gulo ngayon dito sa West Philippine Sea, ang nangyayari, kasalanan pa rin ni Pangulong Duterte. Isipin nyo, ilang taon nang wala sa pwesto si Pangulong Duterte. Sino na ba nagmamando ngayon? Sino na ba ang nagbibigay ng command sa ating foreign policy? O bakit si Pangulong Duterte pa rin yung kanilang iniipit dito? Siya pa rin yung tinuturo. Dahil daw meron daw secret deal. Secret deal nga, sabi nga ni Banat Bay, paano nyo nalaman kung may secret deal? Di po ba? Oh, di ba? Tuloy. Tanggalin yung Sierra Madre, yung barko BRP Sierra Madre. Huwag kumpunihin hanggang sa mabulok na yung barko para mawala tayo dyan sa ayungin. Grabe. Sa West Philippine Sea. Ay, grabe naman yan. Yan ang pinangahawakan ng China. Nako po. Na hanggang ngayon hindi pa nagpapaliwanag ang mga Duterte kung totoo o hindi. Ayan. Ayan, yan ang hilig natin mga Pilipino. Manghusga, tapos sila magpaliwanag kung totoo o hindi. Pwede ho ba ako manghusga? Sa'yo. Tapos ikaw So, eto na. Total, hinusgahan naman daw ni Mike Abe itong si Pangulong Duterte, gaya nga na sinabi niya, na una-una, balikan muna natin yon para bago tong segment dito ni Banat Bay, ito yung atake na ni Banat Bay dito kay Mike Abe. Pero balik muna tayo dun sa sinabi ni Mike Abe na sinasabi nila na sinagan daw si Pangulong Duterte daw yung may sinabi daw yung China na may nagsabi raw sa kanilang official na tatanggalin na raw yung BRP Sierra Madre daw doon. Meron daw silang nakausap na yun daw ipinangako sa kanila na tatanggalin na yung Sierra Madre doon, yung nabubulok na barko natin doon na nakasadsad doon, tatanggalin na raw, hindi na kukumpunin. Pero ang tanong doon wala namang binanggit yung China kung sinong official yun. Kasi pwedeng bluff lang ng China yun Pwedeng totoo, pwedeng hindi yung sinabi ng China. Pero ang ang pinaka punto doon, sino sa sinasabi niyang ng China na nakausap nila. So until now, wala naman silang sinasabi kung sino. Pero ang pinalalabas naman nila dito, si Pangulong Duterte daw yung kausap. Pero tandaan nyo, nung panahon ni Pinoy, sino bang naging backdoor negotiator doon? Sino ba yung tinalagang backdoor negotiator? I-google nyo kung sino at i-comment down below nyo na lang po kung sino yung mahanap nyong sa balita na nagpresenta na maging backdoor negotiator sa China. So ito, panoorin na po natin itong mga banat ni Banat Bay dito kay Mike Abe. Paliwanag kung totoo o hindi Balita ko, ikaw daw ang pinakabastos na host ng SMNI. Wow! To the point, ayaw na mag-guest ng mga tao doon na mga ini-interview mo kasi binabastos mo daw. Talaga ba? Totoo ba yun? Magpaliwanag ka ha. Paliwanag mo. Totoo din ba na hindi mo ma-pronounce yung sunshine? At saka ang laman ng bibig mo lagi, I know my job. Wow. Totoo ba yun? Totoo ba na talagang lahat ng guest na ini-interview mo, binabastos mo daw? Inaayawan ka nga daw ng mga ini-interview mo dun Dahil sobrang yabang mo daw sa loob ng SMNI. Akala mo ikaw may-ari ng SMNI. Ganun ka daw umasta sa SMNI. Totoo ba? So parang lumalabas tagapagmana ni Kibuloy, or baka naman napangukuhan to ni Kibuloy kaya ganun umasta. Pero kailangan sagutin to ni Mike Abe kung totoo yung mga binanggit di Banat Bay dito na bastos daw tong si Mike Abe, inaayawan daw to ng mga ini-interview. Kailangan sagutin ni Mike Abe itong mga akusasyon ni Banat Bay. Ayun. Patunayan mo ngang hindi. Di ba? Ang pangit nun kung gano'n ang usapan natin ngayon. Ako mag-aakusa, tas ikaw magpapatunay na hindi totoo. Hindi ba? Hindi. Halimbawa lang po ito Halimbawa lang. Sample lang, ika nga. Sample lang.
Sample lang. Okay? Totoo ba? Ay, di pala. Tanggalin ko daw yung salitang totoo. Ito, sample lang. Mga guest mo doon, kinakatkong mo daw. Ay, wala nga daw eh. Hindi, halimbawa ho ito hindi ho ito totoo Okay, linawin ko, hindi ho ito totoo. Example nga lang daw po dito, inaano ni Banat Bay na example lang daw. Na parang, yun nga, hindi naman totoo. Yung mga naririnig daw niya na kumakatkong pa daw to sa mga guest, piling tagapagmana, na ganun. So, yun daw yung mga naririnig lang daw ni Banat Bay na example lang naman daw yun. Ito'y halimbawa lang nung katulad ng ginagawa niya kay Pangulong Duterte. Nasabi niya dapat daw magpaliwanag si Pangulong Duterte sa inaakusa nila. Sila nag-akusa, si Pangulong Duterte magpapaliwanag. So ako kunwari lang po ito sample lang, akusahan kita. Kinakatkong mo daw mga doon, ini-interview mo. Pag hindi nagbigay, hindi mo bibigyan na maayos na interview. Paliwanag mo nga ito. Ito halimbawa lang ho ito, hindi to totoo Ulitin ko, hindi po ito totoo. Halimbawa lang, akusahan siya. Kunwari, inakusahan kita, nagpapabayad ka daw pag nag-i-interview. Totoo ba? Hindi pala totoo. Paliwanag mo nga na hindi totoo yun. O yan, sagutin mo, Sir Mike Abe. Ito, alam nyo, dati iniidolo ko tong si Sir Mike Abe pagdating sa sa politika. Medyo maganda naman yung mga paliwanag niya, maganda yung mga banatan niya doon, yung mga bigayan ng mga hindi bigayan ng kung ano, bigayan ng mga tanungan ba. Maganda yung mga puntuhan niya ron. So dati iniidolo ko to, medyo nag-iba simula nung napanood ko yung pag-walkout niya, yung on the spot pag-resign niya dun sa SMNI. So dun medyo nag-iba yung tingin ko kay Sir Mike Abe, hanggang sa ito nga unti-unti na talagang parang kinain na ng sistema si Sir Mike Abe. Halimbawa lamang po ito ulitin ko, hindi po ito totoo Hindi ho ito totoo. Ito'y halimbawa lang nang ginagaya ko lang yung pag-aakusa niya kay Pangulong Duterte. Okay? Halimbawa, akusahan kita ng ganito, ikaw ang magpaliwanag. Gusto mo yun? Gusto mo ba yun? Na ako nag-akusa, tas ikaw ang magpaliwanag? Pero China ang naglabas ng balitang yan dahil sa agreement na yan. Kaya pala sila ganyang karas, ganyang katindi ang ginagawa. Every time na magkakaroon ng resupply ang Philippine Coast Guard at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa area niyan, hinaharas nila dahil ang kailang pinanghahawakan ay nakipagkasundo ang nakaraang administrasyon na alisin or hindi magtagal yung barkong yan na sinusuplayan ng pagkain at medicine dahil mga sundalo Pilipino ang nandyan. Nasa exclusive economic zone ng ating bansa. Iyan ang nakakalungkot. Maliban nga po dyan ay yung na-discover na 36 na mga Chinese national, naging auxiliary, matataas na opisyal, meron pang general, na nandyan sa loob ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na administrasyon. Ngayon, ang sinasabi niya kasi sinabi daw ng China. Okay? Alam mo naman, akala ko ba hindi kayo naniniwala sa China? Ba't naniniwala na kayo ngayon? Diba? Kita nyo double standard. Galit na agad sa China dahil nga hindi sila naniniwala sa mga tulad yan, 9-line, 10-line, yung mga sinasabi ng China. Pero ngayon, dahil sa ang statement, meron daw silang agreement na opisyal ng gobyerno, ikinunik nila kay Duterte. Yung agreement na sinasabing tatanggalin daw yung BRP Sierra Madre doon. So, naniniwala sila sa China na sinabi talaga daw yung minakausap daw sila. So, pinaniniwalaan nila yung China pagdating doon dahil nga pwedeng pang-atake kay Pangulong Duterte. Pero, sa ibang statement ng China, hindi sila naniniwala. So, double standard, di ba?
Hindi ba ho, di ba sinasabi ninyo na hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng China, Quezon, China, ganito, ganito, ganito. Bakit ngayon naniniwala na kayo? Porket may sinabi against Duterte, naniniwala na kayo. O may sinabing ganitong kasunduan. O, akala ko ba walang kwenta tong China? Tapos sasabihin nyo ngayon, totoo yan, totoo yan. Naging totoo na. Ano ba talaga ang tunay na kwento? O, tapos ngayon, kung ano-ano na namang iaakusa mo. Ilang na-discover ng kasalukuyang management na may mga Chinese na nakapasok sa Coast Guard. O, tinan mo yan ha, nakapasok daw sa Coast Guard. Di ba ang linaw na, binalita natin isang araw yan. Hindi naman totoong nakapasok sa Coast Guard. Tumutulong lang pag merong relief operation ng Coast Guard. Hindi yung nakapasok sa loob ng Coast Guard. Anong fake news yan? Yan din ang... Kasi pinalalabas nga nila rito na hinire daw yon ni Pangulong Duterte maging part. Unang-una, maraming magreklamong sundalong Pilipino kung totoo man yan. Siyempre, malalaman nila, especially sa Coast Guard, na nasa baba, yung pinakamababang ranggo. Malalaman nila yan kung merong mga opisyal na parte ng, kumbaga talaga nasa loob mismo ng organisasyon ng Philippine Coast Guard. Kaya nga Philippine Coast Guard hindi magtatanga-tangahan yung ating mga sundalo dyan na sila ay minamandoan ng ibang lahi. Siyempre, Pilipino yan. Natural, dapat Pilipino yung magbibigay ng instructions sa kanila. So, doon pala makikita nyo talagang fake news. Yung pinakakalat na issue na yan. Na talagang andyan lang para siraan yung mga Duterte na kahit imposibleng akusasyon, may connect lang, talaga ipipilit nila. Diba? Alam kung bakit yung ating mga resupply ng mga barko, papunta pa lang dun sa area, naka-standby na. Tingnan nyo yung ini-imply niya ha. Naka-standby na daw. Kasi nga daw, nalaman through the Coast Guard. Kasi may mga Chinese na daw na spy doon sa Coast Guard. Yun yung sinasabi niya. Nilinaw na ho ng Coast Guard yan. Hindi ho nakakapasok yung mga Chinese na yon. Sila ho yung mga negosyanteng Chinese na tumutulong lang pagkailangan ng relief operation ng Coast Guard. Kasi di ba maraming Coast Guard na tumutulong sa ating mga kababayan? Usually mga Coast Guard, kunwari may baha, may lindol, sila ho minsan nang tumutulong eh. Di ba yung mga sundalo natin? At ang trabaho lang ng mga Chinese businessman na yan, magbigay ng relief, tulong, ika nga, aid. Which is ginagawa rin ng ibang bansa. Tapos ngayon, kinukulayan mo na dahil doon, nahaharang tuloy yung ating ship. So para mo sinasabi, spy talaga. Ang mga barko ng China, dahil na-monitor na nila, na-penetrate na ng China ang ating Coast Guard. Sana Kita mo yung fake news mo? Na-penetrate na yung ating Coast Guard? Kailan? Sino nagsabi niyan? Saan galing yan? So, ibig sabihin, tanga yung nasa Coast Guard natin, tanga yung intelligence natin, tanga yung namumuno sa mga sa mga sundalo natin na hindi nila alam. So, anong ginagawa ng Pangulo natin dyan? Kung, let's say, sabihin natin totoo, yung sinasabi ni Mike Abe na na-penetrate na raw yung loob ng Philippine Coast Guard. Tingin nyo ba hindi malalaman niya ng intelligence natin na napasok na? Hindi yan makakarating kagad sa National Defense natin, sa mga sekretary na yan. So, lahat ba sila mga tanga na hindi nila namomonitor yung ganyang klaseng ganyang issue na yan? 'Di ba? Doon pala makikita nyo na medyo iba yung iba yung gusto iparating nila ni Mike Abe na talagang gustong lagyan lang ng kulay yung nangyayaring ito at ibabato sa kabilang panig dahil nga galit na eh. Alam mo yun, galit sa mga Duterte dahil nga sinasabi nga na sinisiraan daw si PBBM. So dito makikita nyo infected na yung nito, yung pag-iisip nito. Medyo yung atay na lang din yung tumitibok-tibok dito. So medyo iba na yung pag-iisip dito. Panag na ng Coast Guard sasabihin mo ngayon na-penetrate na. Grabe ka mag-fake news. Para administrasyon. Ang tindi po nito. Kaya sana magpaliwanag dito ang nakaraang gobyerno. Bakit nangyari ito? Tama ngayon, si dating senador
Sonny Trillanes. Tignan mo, tama na si Trillanes ngayon. Dati tinitira-tira niyo si Trillanes, ngayon tama na siya. Yan ang tunay na baligtad. Diba? Sinabi ko sa inyo, parehas na yung galawan nito at ni Trillanes. Samantalang dati, galit na galit to kay Trillanes. Kung ano-ano mga sinasabi kay Trillanes, sinasabi hindi totoo sinasabi, kinokontra yung mga sinasabi ni Trillanes. Ngayon, sumasang-ayon na kay Trillanes. Diba? Ikaw naniniwala ka ba sa sinasabi ni Trillanes? Diba? Press 1 kung totoo naniniwala ka. Dati pinupuri mo si Duterte, tinitira mo si Trillanes. Ngayon, binabanata mo na si Duterte, pinupuri mo na si Trillanes. Anong kasunduan ninyo? Itamba, ini totoo. Anong kasunduan ninyo ng gobyernong ito? Ang tanong, magkanong kadahilanan? Diba? Ano yung kasunduan? Sabi nga diba, ano yung naging kasunduan dito? Na bakit bigla na lang bumaligtad to, samantalang dati talagang puring-puri kay Pangulong Duterte. Ngayon, ang pinupuri ngayon si Trillanes, di ba? Halata ka, sir? Na nung ito'y senador sa ilalim ng Aquino administration, siya yung pinagbibintangan daw. Na nakipagsabwatan sa China, kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At ito ngayon ang katotohanan. Naku, yan na daw ang katotohanan ngayon. Iba na. Alam nyo na. Alam nyo na, di ba? Bakit? Alam na natin. Sabi nga ni Senator Amy, magkano yung halaga? Tsaka i-google nyo na lang po kung sino yung itinalagang backdoor negotiator sa China nung panahon ni Pangulong Pinoy. So, kayo na pong bahala magbigay ng kasagutan sa inyong mga katanungan. I-google po ninyo sino itinalaga na backdoor negotiator sa China. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo.